sa hapong ito sa patuloy mong buhos na biyaya na binibigay sa daily life sharing, O Diyos. Simula ng pasimula hanggang ngayon at magpakailanman, ikaw ay sapat at sapat upang magbuhos ng iyong kapangyarihan upang matagumpay na magawa ang purpose ng daily life sharing. Salamat ngayong hapon, yung purpose mo sa iyong lingkod upang ipahayag ang iyong mga salita. Thank you, Holy Spirit. Ikaw ang dakilang tagapagpaunawa at magpapaunawa sa bawat isa at tutulong upang isagawa ang mga salita na aming narinig. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Jesus is the I am for your everything. Yan po yung ating topic ngayong hapon na kung saan alam na po natin na talagang tayo po na mga nasa Panginoon, nakakilala na sa Panginoon, nakatagpo ng tunay na pananampalataya sa Diyos ay talagang natagpuan na po natin ang totoong ating kailangan. Amen po ba? At kayo po ba ay naniniwala, kayong mga nandyan? Naniniwala po ba kayo? Pwede po niyong i-type, talagang naniniwala ako, Jesus is my everything. Ayan. Yan po, siya na po ang lahat sa buhay ko. Ayan. Sa buong aspeto ng ating buhay, sa buong aspeto ng ating pangangailangan, masasabi mo ba ng buong buo sa puso mo na sapat na si Jesus at naibigay ng lahat ni Jesus ang lahat ng ating kakailanganin pa? Ayan, this is all we need. Ang talaga pong kailangan ng tao, ang talaga pong kailangan nating lahat ay walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Wala na po kung tutuusin tayo pong mga naniniwala sa Panginoon at sa kanyang mga salita. Alam po namin na wala na po tayong bagay na idadagdag. Amen po ba? Sabihin mo, wala na akong idadagdag kay Jesus. Sapat na siya sa aking buhay. Ayan. Meron ka pa ba? May alam ka pa bang idadagdag pa sa ibinigay na ng Panginoon? Diba? Lahat ibinigay na niya. At alam nating lahat na wala na talaga, wala na tayong idadagdag. His work are perfect. Ang kanya talagang ginawa ay talagang perfecto, sapat na at ganap na. Kaya nga po sinabi po ng kanyang mga salita, He is the way, the truth, and the life. Siya na po talaga yung kasapatan. Siya na po talaga ang kabuuan. Siya na po talaga ang kalahatan ng pangangailangan ng lahat ng tao. He is the only one who can save. Siya lamang po talaga yung makakapagligtas. He is the only one who can provide. Amen? Siya lamang din po ang makapag-provide. He is the only one who can bless, who can equip, and who will strengthen us. Siya lamang po. Sapat at sapat na si Jesus upang siya ay magligtas, magpuno at magbigay ng lahat ng ating pangangailangan, magpala, mag-equip sa atin at magbigay sa atin ng lakas upang magawa natin ang lahat ng ipinagagawa ng Panginoon sa atin. Meron ka ba bang, do you have faith in Christ that involves trusting Him in complete sufficiency? Meron ka bang sapat na pananampalataya kay Kristo upang sa'y pagtiwalaan mo sa kumpletong supply niya sa lahat ng ating pangangailangan? He will supply all our needs according to His riches and glory. Amen po ba? May pananampalataya ka bang magtiwala sa kumpletong kasapatan ng Diyos? Ayan, isulat mo. Ako ay may pananampalataya sa kumpletong kasapatan ng Diyos. Wow! Sabihin mo nga. Sabihin mo ulit. Ako ay may pananampalataya sa kumpletong kasapatan ng Diyos. Oh, sigurado, kung meron kang pangangailangan dyan, kapatid, ngayong hapong ito gustong sabihin ng Panginoon, manampalataya ka lang sa akin, sabi ng Panginoon Jesus. Magtiwala ka lang sa akin, kumpleto na pagtitiwala. Sa kasapatan ko, sabi ng Panginoon. At walang bagay na hindi ko kayang ipagkaloob sa iyo. Sabi nga ng isang quote, I need no other argument. I need no other plea. It is enough that Jesus died and that He died for me. Sabi doon, I need no other argument. I need no other plea. It is enough that Jesus died and that He died for me. Sabi po sa Tagalog, atin po itong binigyan ng kahulugan sa Tagalog, hindi ko na kailangan ng anumang argumento. Kapatid, nakikipag-argumento ka pa ba sa kasapatan ng Panginoon? Nakikipag-argumento ka pa ba?
sa kayang ibigay ng Diyos sa'yo? Hindi ka pa ba talaga naniniwala? Hindi ka pa ba talaga, anong tawag doon, yung convince na convince, hindi ka pa talaga buong-buo na kumbinsido, na maniwala, na talagang sapat na ibigay ng lahat ng Diyos. Hindi mo na kailangan mag-argumento, makipag-argumento. Hindi ko na kailangan ng anumang argumento. Sapat na ang pagkamatay ng Panginoong Hesus doon sa krus. At maliwanag na siya'y namatay para sa akin. Wow! Purihin ang Panginoon. Hindi na pa tayo kailangang makipag-argumento. Alam na natin na sapat na ang pagkamatay ng ating Panginoong Hesus doon sa krus ay maliwanag na naging siyang daan upang lahat ng ating pangangailangan ay kaya niyang ibigay. Amen po ba? In Christ, number one, in Christ we have redemption. The forgiveness of all our sins. Ang atin pong pinag-uusapan ay si Jesus ang lahat na sa atin. Lahat na siya. Sa mga pangangailangan natin, sapat na ang Diyos. Ngayon, tingnan muna natin kung paano natin masasabi na siya ang lahat sa atin. That He is our everything. Ano ba ang ginawa niya sa iyo? Alam mo ba talaga kung anong ginawa sa iyo ng Panginoong Hesus? Alam mo ba talaga kung anong ginawa sa iyo ng Panginoong Hesus? Alam mo ba talaga kung anong inialay sa iyo ng Panginoong Hesus? Sabi dito, in Christ, kay Kristo, meron na tayong katubusan. Sabi dito, ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. In Christ we have redemption. Ito yung unang-unang maliwanag na paano mo muna maintindihan na sapat na matutugunan ka sa mga pangangailangan mo sa buhay. Kailangan mo munang maintindihan na ang unang-unang ginawa ng Diyos sa atin ay ang tayo ay kanyang tinubos. Wala talaga tayong pag-asa. Kahit anong pagsisikap mo magtrabaho, kahit anong pagsisikap mo gawin mo sa buhay, doon pa rin kailangan mong maunawaan na talagang tayong lahat ay makasalanan. Tayong lahat ay kailangang tubusin. Para bang isang alahas na nakasangla, kailangang tubusin. At pag nakasanla ang isang alahas, kailangan mo ng pera para tubos. Sa buhay natin, hindi pera ang itinubos. Ito'y tinubos ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. At ako po may tanong sa inyo, ano ang pinakamalaking problema ng mundo? Sige nga, sumagot ka dyan kung meron kang isasagot, kaya hindi ko makikita no? Sabi dito, ano ang pinakamalaking problema ng mundo na hindi kayang masolusyonan ng material o anumang paraan? Ano? Sa palagay mo, ang kailangan ba ng mundo? Malaki bang problema ng mundo? Ekonomiya? Ang malaki bang problema ng mundo ay relihiyon? Ang malaki bang problema ng mundo? Ano ang pinakamalaking problema ng mundo? Ito po ay walang iba kundi kasalanan. Ang pinakamalaking problema ng mundo ay kasalanan. Sapagkat lahat ng tao ay makasalanan at kailangan niya ng katubusan. Di ba? Kahit anong dami ng pera mo, kahit anong bait mo, kahit ang ipamigay mo pa ang lahat mong ari-arian, kung hindi mo naranasan at tubusin ka ni Jesus, ay ikaw pa rin ay may malaking problema. Ang pinakamalaki mong problema, ikaw ay isang makasalanan. And who is the answer to the problem of guilt? Who is the answer of this problem of guilt? Itong problema ng pagkakasalang ito, ano ang solusyon? Sino ang naging solusyon? Ito'y walang iba kundi, sabi dito, at nabigyan ng solusyon ang problemang ito sa pamamagitan ng pagbobobo ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Alam po natin ito. He is the one who washes you clean from sin. Siya po, He died so that we could be purified. Amen. Siya ay namatay upang tayo ay maging dalisay. Amen po ba? Yung kadalisay, ano po sinasabi ng Ephesians 1 verse 7? Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganoon kasagana ang kanyang kagandahang loob. Ayan yun. Yan yung unang-una na kasapatan na iyong naranasan. Yan yung unang-una na masasabi mo, Jesus is all I need. At ang naging bunga na sinasabi mo na talagang natagpuan mo na ang kasapatan sa Panginoon, iyon ay sa pamamagitan na nakilala mo
na ikaw ay nangangailangan ng katubusan, na tayo ay isang makasalanan, at natagpuan natin ang kumpletong kapatawaran sa ating mga kasalanan nung tayo tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Ikaw, kapatid, ikaw, mga kamanggagawa, tayong lahat na naririto, nagse-celebrate ka ba ng iyong birthday? Ng iyong ipinanganakan ng iyong ina? Kumusta naman ang kapanganakan mo sa Espiritu? Yung araw, alam mo po bang yun ang pinakamahalaga? Yung kapanganakan na tayo isinilang ng ating ina, mamamatay tayo. Babalik tayo sa alabok. Pero ang kapanganakan sa Espiritu, na kung saan yon ang araw na tinanggap mo si Jesus sa iyong puso bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, yon ang iyong spiritual birth. At iyon ang pinakamahalaga sa lahat na iyong natanggap sa iyong buhay. Matanggap mo man ang lahat ng kayamanan dito sa mundo, kung hindi mo natanggap ang isang araw, isang birthday ng iyong buhay, ang iyong spiritual birth, ang iyong kapanganakang espiritual, hindi buo ang iyong buhay. Kaya meron bang idadagdag pa sa kasapatang ito? Wala na. Hanggang isang araw, alam mo, dito sa aming kapitbahay, malapit sa church, ay meron kaming namatay na kapitbahay. At nagkaroon muli kami ng funeral service nung last Friday. At talagang napakaraming tao ang nakarinig ng salita ng Panginoon. At napakarami ding tao ang naunawaan nila ang kahalagahan ng paghanda ng kaluluwa, kahalagahan ng paghanda pag ikaw ay namatay. Namatay, babalik sa alabok. Pero ang kaluluwa ay may pupuntahan. Hindi po tuldok ang buhay natin pagkatapos ng kamatayan. Inuulit ko, hindi po period, hindi po tuldok ang buhay natin pagkatapos ng kamatayan. Ito po ay may pagpapatuloy, may pagpapatuloy pa. Meron pa tayong buhay na walang hanggan sa piling ng Panginoon. Na ating mararanasan. Amen po ba? Kaya napakahalaga na lagi mong pahalagahan. Ang lagi mong sabihin, truly, Jesus is all I need. Sapagkat natanggap ko ang katubusan ng aking mga kasalanan. At ako, nung ako'y lumapit kay Jesus, tinanggap ko siya bilang tagapagligtas ng aking buhay, naranasan ko ang kompletong kapatawaran. Kaya nga ang number 2, in Christ, we are complete. Kay Jesus, tayo ay kompleto na. Amen? Jesus Christ is the completeness. Jesus Christ is the completeness. Jesus Christ is the fullness, the full measure of God. Ang buong sukat ng pagka-Diyos, ito ay si Jesus. Amen po ba? Wala po siyang kailangan sa tao. Sa pilosopiya ng tao, hindi niya kailangan ang filosofiya ng tao. Sabi dito, He needs nothing from the philosophies of men to perfect Him. Walang makakapagpakompleto sa Diyos. Say complete. Amen po ba? Hallelujah. He is the complete perfection of the God the Father. Kompletong-kompleto siya. Wala siyang kulang. Walang kapintasan. Walang kasalanan. Walang kahit na ano. Complete. At nung tayo ay nanalig at sumampalataya, how about us? Paano naman tayo naging complete? Being complete in Jesus is being full of His faith. Tatandaan po natin yan. Ang masasabi ko sa aking buhay na ako'y kompleto kay Jesus. Sapagkat ako'y napuno ng pananampalataya. Ako'y napuno ng pananampalatayang sa Panginoon. Ako'y napuno ng kalakasang mula sa Panginoon. At ako'y napuno ng pag-ibig mula sa Diyos. I am complete in Jesus. Full of faith, full of strength, full of love. Meron pa bang tayong pagkatalo? Wala na. We're also complete in Jesus. Amen. Ang sabi po ni Pablo na sinasabi sa Colossians 2 verse 10, in Him you have been made complete. Ayan. Ang sabi po, kaya't nalubos na ang inyong buhay sa pamamagitan ng iyong pakikipag-isa sa Kanya. Kumusta? Naintindihan mo ba to? Nalubos na ang buhay natin.
Nung tayo ay nanalig yung unang-una na na-receive natin, in Christ we have redemption, nakamta natin ang kapatawaran, nakamta natin ang katubusan na sa ating mga kasalanan. Kaya naman ngayon, we are tayo, kahit nalubos na ang ating buhay sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa sa ating Panginoong Hesukristo. Sabihin mo, nalubos na ang buhay ko sa aking pag-iisa, pakikipagkaisa kay Kristo. Meron bang ibang paraan? Wala. Naging kompleto lang tayo sa ating pakikipagkaisa sa ating Panginoong Hesukristo. Ipinapahayag ba ng iyong bibig na you are complete in Christ? Alam niyo po, kailangan lagi natin yung ipinapahayag. Lagi natin sinasabi na nalubos na ang aking buhay. Nalubos na ang buhay ko sa pamamagitan ng aking pakikipagkaisa kay Kristo. Pastor, ano ba yung sinasabi mong pakikipagkaisa kay Kristo? Ayan, atin mo na pong pag-uusapan ito. Yung tungkol sa 4 na P. Meron po tayong 3 P ng pag-uusapan na ano ba yung pakikipagkaisa kay Kristo. Isulat niyo po ito at tingnan po ninyo ito kung malinaw ninyo itong naranasan. Dahil baka tayo ay matagal ng mananampalataya, hindi pala natin ito nagawa. Kaya ang tingin natin sa ating buhay, we are incomplete. Yan. Para bang sa exam, incomplete pa yung iyong na-submit na exam sa iyong teacher. Nag-check ang teacher mo, ang sabi, you are incomplete. Ganyan ba ang tingin mo sa buhay mo na para bang you are incomplete? Ngayon, pag-usapan natin ang 3 P na dapat ay naranasan mo sa iyong buhay. Ang sabi dito, na kaya't nalubos na ang inyong buhay sa pamamagitan ng inyong pakikipagkaisa kay Jesus. Pakikipagkaisa sa Kanya. Ano ba, Pastor, yung pakikipagkaisa kay Jesus? Saan ba ako nakipagkaisa? Okay, una, ikaw ba'y nakipagkaisa sa Kanyang pagkamatay? Pangalawa, ikaw ba'y nakipagkaisa sa Kanyang pagkalibing? Pangatlo, ikaw ba'y nakipagkaisa sa Kanyang pagkabuhay na magulit? Kung ang 3 ito ay ginawa mo sa iyong buhay, truly, you are complete in Christ. Di ba? Sa Kanyang pagkamatay, nakipagkaisa ka ba? Natatandaan nyo, pag kayo binautismuhan kayo sa tubig. Di ba? Unang-una, ito ginagawa ko ito lagi ang itinuturo ko sa kanila. Tatandaan nyo ang 3 P na inyong ginawa sa inyong pakikipagkaisa kay Kristo. Nakipagkaisa na ba kayo sa Kanyang pagkamatay? Pag sinabi mong nakipagkaisa na, ikaw sa Kanyang pagkamatay, ay di namatay ka na sa iyong sarili. Hanggat hindi tayo namamatay sa sarili natin, hindi natin masasabing we are complete in Christ. Kailangan ang pakikipagkaisa kay Jesus na kung saan tayo inalubos, ay naranasan mo na ikaw ay nakipagkaisa sa Kanyang kamatayan. Na tayo ay nakipagkaisa nung tayo inilubog sa tubig. Nakipagkaisa tayo sa Kanyang pagkamatay. Nakipagkaisa tayo sa Kanyang pagkalibing. Yung luma nating pagkatao na sabi nga kanina, in Christ we have redemption. Tayo kay Kristo ay meron na tayong katubusan sa ating mga kasalanan. Ay bakit minsan bumabalik ulit ang ating lumang pagkatao? Ang sabi nga, mula sa unang ikaw ay nakipagkaisa sa pagkamatay, namatay ka na sa iyong lubang pagkatao. Ang sabi nga, nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang, wala na. Ang dati niyang pagkatao, siya ay bago na. Ayan, namatay ka na sa iyong sarili. At ang sabi sa pangalawa, nakipagkaisa ka sa pagkalibing. Kung paano si Jesus ay inilibing, nailibing na din ang luma nating mga pagkatao. Pag nating hayaan, meron bang nakita kayong patay doon sa sementeryo na inilibing, na nabuhay? Di ba wala? Di lang, sa cremation. Katabi ko yung asawa ko, katabi ko dito, yung kanyang urn. Nakakita na ba kayo nang namatay na muling bumangon, nabuhay? Wala. No? Ang kailangan, pag sinabi natin tayo nakipagkaisa kay Jesus sa Kanyang pagkalibing, ay talagang nalibing na. Hindi nababangon ang ating mga lumang pagkatao. Hindi nababangon yung mga ugali natin, minsan nagmumulto.
ugali nating nakaraan, nung luma pa tayo, na tayo naman itinubos na, tayo naman ipinatawad na, ay bakit nagmumulto pa? Yan ang mga nagiging dahilan. At pwede mo nga sabihin na, I am not complete in Christ. You are incomplete because ayaw mong makipagkaisa. Makipagkaisa ka sa kanyang pagkamatay. Makipagkaisa ka sa kanyang pagkalibing. At yung pangatlo, makipagkaisa ka sa kanyang pagkabuhay. Na ang bagong Teresita na dating maldita ay nagkaroon ng bagong buhay. Si Sister Teresita na ako. Ayan, ang dalaga po ako ay Teresita. Ako po ay Teresita Hernandez na naging Bacos. Ayan. Na dati po, ano po, ang aking lumang pagkatao ay may pagkamaldita, may pagkasuplada, alam mo, talagang ang luma ko din pagkatao, ako'y matatakutin, ako'y mahihiyain, isipin mo, ganun pala ako. Eh ngayon, ano na ang bagong pagkatao ni Pastor, mahihiyain pa ba? Sobrang tapang naman yata ngayon eh. Eh dati takot na takot sa mga tao dahil mahirap ang buhay, minamaliit ka, wala kayo ng mga sapat na mga bagay. Yan po ang patutuo ng buhay ko, kaya po ako'y takot na takot umupo sa unang upuan sa row. Alam niyo po ba, yung high school, di po ba, may mga upuan. Ano naman, hindi naman uso yung ang alphabetically arranged kami, hindi eh. Kung sino naman gusto umupo sa una, sino gusto umupo sa pangalawa, sino gusto umupo sa pangatlo, eh doon ka umupo. Ay, ang ginawa ko po, ako po'y sa likod umupo. Dahil ako po'y nahihiya. Nahihiya akong baka hindi makasagot, kasi wala akong libro, mahirap lang kami, hindi ako favorite ng teacher, kasi mahirap lang kami. Eh, yung mga kaklase ko, nandun lahat sa unahan, yung mga bida. Yan. At ako, nasa likod. Alam mo bang yun luma kong pagkatao? Ay, mahihiyain. Ako laging takot na takot sa tao, parang ayaw kong makipag-usap. Aba, grabe naman ngayon si Pastora, ang nabuhay na si Kristo. Walang kinatatakutang kausapin. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah. Di ba? May bagong nabuhay sa ating pagkatao. Nalibing na yung luma nating pagkatao. At tayo narong bagong buhay kay Kristo. Amen. Ang nabubuhay na sa atin ay si Kristo. Hindi na ang ating mga sarili. Hindi na ang ating lumang pagkatao. Namatay na ang ating mga lumang pagkatao. Kaya pag may makakakita sa akin, ikaw, dahil ako po, pag meron akong kayong mga mananampalataya hindi na dapat nahihiya Alam niyo po ba, ganito ang ginawa ko nung ako'y bagong mananampalataya, nalaman ko na ang sarili ko ay pinalaya na ako ng Panginoon sa aking mga lumang pagkatao. Pag ako'y nakakakita ng mga kamag-anak na hindi ko kakilala, alam mo, lumalapit ako, sinasabi ko, ay, kuya, ako po ay magpapakilala sa inyo. Anak po ako ni Manong Abilino at saka po ni Ate Siling. Ay, naku naman, ang batang ito. Kung hindi ka nagpakilala, naku, kahit tayo magpanalubong, hindi kita kilala. Eh, dati po hindi ako ganon. Tutungo na lang ako, magtatago, hindi ako magsasalita. Subalit na ako po ay naging kumpleto kay Kristo. At nalaman ko na ako'y namatay na sa luma akong pagkatao. At ako'y may bagong buhay na kay Kristo. May bagong nabuhay sa aking pagkatao. Ay talaga pong ito po'y nagmanifest sa buhay ko. Ipinakilala ko talaga kung sino ako ngayon. Kung sino ako ngayon at doon po sa aming barangay ay kilala na po ako ng buo naming barangay na ako ngayon ay pastor. At ako'y naghahayag ng salita ng Diyos. Malimit po sa mga namatay kong kamag-anak doon sa bahay, pupunta doon sa aming private cemetery, ako din po ay tumatayo. At sasabihin, ang mga kapatid ko po, yung mga nasa paligid, ng mga kamag-anak ko, nagsasabi daw ng ganito. Sita yung nagsasalita, sabi rin gano'n ng mga tao. Kasi kilala nila ako kung sino ako nung high school, kilala ako nung sino pa ako nung ako'y kabataan, na ganun ako. At no one time na kami nag-reunion, sabi ng mga kaklase ko, umuwi yung mga taga-Amerika, dumating, iba't iba kung saan ang galing. Sabi ng mga klase ko, alam mo, di nagbago talaga sa'yo. Basta nagbago ka. Hindi ko lang maintindihan kung ano yun. Basta nagbago ka talaga. Sabi daw ganun. Eh di nabalita ako sa Amerika, sa mga kamag-anak namin. Nabalita ako na sa buo daw aming reunion, si Teresita Hernandez daw ang hindi nakilala sa reunion.
At doon po ay nalaman nila na ako'y pastor. At yun pong isang pinakamatalino kong kaklase, ako'y nilapitan. At hawak-hawak ang aking kamay at parang magmamanot ang sabi niya, paano bang magpastor? At sabi ng aming valedictorian, classmate, parang hindi ka na namin maabot. Ang Teresita, na dating isang nahihiya. Ang Teresita na inilalayo ang sarili sa karamihan. Ang Teresita na natatakot sumagot sa klase. At minsan pa'y nabuli. At minsan pa'y pinahiyak. Alam mo yun, yung nakaupo ka, uupo ka sa upuan, biglang hinila yung upuan mo. Lumagapak ako doon sa loob ng aming laboratory. Pag upo ko, wala palang silya. Dahil ako'y kinatuwaan nila. Masakit yun, di ba? At nung ako'y nag-reunion po kami, ayun po ang nakita na ibang Teresita na ang kanilang kahanap. Dahil ang kanilang Teresita na dating hindi makasagot, ayaw sumagot, nahihiya, ay ngayon ay ito na. At nakikita nilang nangangaral na ng salita ng Diyos, isang pastor na, buong tapang na ipinapahayag. Bakit? Sapagkat ako po ay nakipagkaisa kay Kristo sa kanyang pagkabuhay. Namatay na ang mga luma kong pagkatapos. At ako'y isa ng bago ngayon. Yan po ang pagiging complete. Nakipagkaisa tayo sa kanyang pagkamatay, na namatay na tayo sa ating mga sarili, sa ating mga lumang pagkatao, nailibing na ang mga luma nating masasamang mga ugali, sa mga namana natin sa ating mga ninuno. Atin din pong ilibing kahit ang mga namanang sakit at karamdaman. Alam niyo po ba, ipalibing din po natin yung lagi sinasabi ng doktor pag tayo magpapacheck up. May lahi ho kayo ng ganito? May lahi ho kayo ng ganyan? Di ba every time may kayo magpapacheck up, ang tanong agad ng doktor, may lahi ka bang high blood? May lahi ka bang diabetes? Ayan, ganun din po. Sabihin din po natin, Panginoon, I am complete now. At ako'y nakipagkaisa na sa iyong pagkamatay. Ako'y nakipagkaisa na sa iyong pagkalibing. Namatay na aluma akong pagkatao. Nailibing na din ang mga lahi naming masama. Di ba ang sabi nga, pulutin ang mabuti, itakwil ang masama. Pulutin natin ang mabuti sa ating lahi. Pero itakwil natin ang masasama sa ating lahi. Huwag mong payagang, kasi may lahi kaming diabetes, kasi may lahi kaming high blood, bakit ito ba inaangkin? Iba ka na, sa lahi na tayo ni Kristo. Amen po ba? Sabihin mo, ako'y nabubuhay na sa lahi ni Kristo. Kaya wala na ang mga naman ako na lahat ng kasamaan sa aking mga ninuno. Naman ang sakit at karamdaman, naman ang katamaran, naman ang kasamaan ng ugali, naman ang mangiinom, o ano lang lahat ng namana. Naman ang palasamba sa Diyos-Diyosan, naman ang uripo. Ano pa ba ang mga namana mo? Alam mo naman yan sa sarili mo kung ano ang mga namana mo. O kapatid, para makumpleto ka na talaga, o isama mo ng malibing yan ha. O, ipalibing mo na yan. Sabihin mo, Panginoong Jesus, nakikipagkaisa na ako sa iyong pagkalibing. Kasama na din po nalibing sa aking pagkatao ang mga namana kong nanalaitay sa aking dugo, nanalaitay mula sa lahi ng aking ninuno. Yan po, isipin nyo, deliverance din yan. Kailangan po yan. Kailangan po talaga, meron tayong tinatawag na deliverance. Atin po itong naitatakwil, atin po ito. Nakaka-renounce, i-renounce mo ang lahat ng alam mo. Alamin mo ang lahi ng pamilya mo. Ano? May mga pangyayari, may mga dumarating sa buhay natin, sa pamilya natin, para bagang hindi maayos. Alamin natin ang ating mga lahi. Alamin natin ang ating mga ninuno. I-renounce po natin ito. Sabihin natin, Panginoong Jesus, ako'y nakipagkaisa na sa iyo. At nakipagkaisa ako sa iyong pagkalibing. Ililibing ko na rin sa limot. Ililibing ko na rin sa kalaliman ng kalabingan. Doon sa paanan ng iyong krus, ililibing ko na ang naman ako lahat ng pangit na ugali, mga sakit at karamdaman, kahirapan. Ano pa ba? Marami tayo na pinagmulan sa ating mga lahi. Ano? Atin po itong angkinin, atin po itong i-renounce, atin po itong confess na talagang tayo, we are complete in Jesus. That's why Jesus is all I need. Oh, alam mo na ngayon, bakit si Jesus ang talagang kailangan mo lang? Jesus is the I am, my everything. Ay isipin mo naman, hindi ka na pupunta sa doktor para ipatanggal mo yung kung ano mang sakit. Kay Jesus lamang, makipagkaisa ka lamang sa kanyang pagkamatay, makipagkaisa ka lamang sa kanyang pagkalibing. Malilibing na din lahat ang ating mga namana sa ating mga ninuno, lahat ng sumpa. Sumpa ng kahirapan, sakit at karamdaman, kapangitan ng mga pag-uugali, mga bisyo, at lahat na.
Buksan niyo po ang inyong pamilya. Ito po yung ginagawa namin dito sa church. Ginawa po namin ito sa aking mga anak, sa aming pamilya, mga pamilya sa church dito sa The Hub of Christ Indang. Dinadala ko po sila sa deliverance na kung saan doon na itinatakwil, ipinalilibing, i-renounce ang lahat ng pwedeng babanggitin ng iyong bibig, confess, ipapahayag ng iyong bibig ang lahat ng mga sasamang ito na nakikita mo, na dumarating sa buhay mo dahil ito ay lahi ng pamilya mo, kapatid, kaibigan, mga anak, mga minamahal. We are complete in Jesus. Amen po ba? Kaya't nalubos na ang ating buhay sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo. Pagkabuhay na magulit, na tayo ay buhay na buhay kay Kristo. Buhay na buhay tayo. Bakit para, ako po may tanong sa inyo, bakit parang may ilan sa mga mananampalataya, ilan lang ba, na parang bagang sa kanya ay hindi pa lubos, na siya ay hindi pa kompleto. Amen. Lagi niyo pong i-memorize 2 Corinthians 5:17. Ang isang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatapos. Ako ay isa ng bago. We are complete in Jesus Christ. Amen? Tayo po, we need to profess and confess without doubt. Amen? That we are absolutely complete in Christ. Amen. Sabihin mo, I will profess and confess without doubt that I am absolutely complete in Christ Jesus. Ipapahayag ng aking bibig, ipapahayag ng aking mga labi, walang pag-aalinlangan na na ako'y kumpleto na kay Kristo. Kumpleto na ako'y pinapaging matuwid, ako'y pinapaging ganap, ako'y kanyang pinatawad, ako'y kanyang nilinis, at ako'y dapat na sa lahat ng kabutihan at kalinisan na meron ang ating Panginoon. We are made complete in love. Di po ba? Sa pag-ibig ni Kristo, sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig, ang dahilan, ang tumakbo sa puso ni Jesus nung siya'y pinahirapan, nung siya'y napako sa krus, ang damdamin niya, ang dama ng puso niya ay dahil iniibig na tayo. Pag-ibig lang ang susi ng lahat ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga ang sabi ng John 3:16, for God so loved the world. Ang susi ng kanyang ginawang lahat ng ito ay ang kanyang pag-ibig. Kaya nga ang sabi ng 1 John 4:16, nalalaman natin tayo inibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. Our true identity, we are complete in Christ's love. Sabihin mo, my true identity, I am complete in Christ's love. Ano yung tunay na pagkakakilanlan bilang mga anak ng Diyos? Na ako'y kompleto na. Kompleto na ako sa pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. My true identity, I am complete in Christ's love. Ayan, huwag ka magdadoubt. Kailangan sabihin mo yan. Kompleto na ako. Nagkakasala ka pa rin naman. Huwag mong sabihin yan. Ang sabihin mo yung sinabi ni Kristo, natubos ka na, nalubos ka na. Ganap ka na kay Kristo. Ikaw na nakipagkaisa. Kaya nga, araw-araw, bawat sandali, makipagkaisa ka kay Kristo. Makipagkaisa ka sa kanyang mga salita. Ay baka naman paglinggo lang. Paano pag Lunes? Nakikipagkaisa ka pa rin ba sa pag-ibig ni Kristo? Yun po. Maaaring mag-doubt ka. Alam niyo po ba ang tangila natin gawin bilang tayo complete na kay Kristo? Makipagkaisa na lang tayong lahat sa Kanya. Makipagkaisa tayo sa Kanyang ipinapagawa. Makipagkaisa tayo sa lahat ng Kanyang sinasabi. Makipagkaisa tayo sa Kanyang mga ipinag-uutos. Bawat linggo, may mensahe ang bawat pulpito na kung saan nandun ang inyong mga pastor. At sinasabi ang Kanyang mga salita. Kung ikaw ay nagsasabing complete ka na kay Kristo, makipagkaisa ka sa itinuturo ng iyong pastor sa pulpito. Makipagkaisa ka na gawin
at sundin ang sinasabi ng salita ng Diyos na ipinapahayag. Gaya ngayon na nagpapahayag ako lang sa inyo ng salita ng Diyos. Alam niyo po ba, ikaw ba'y nakikipagkaisa? Ang isang katangian at true identity ng complete kay Kristo ay nakikipagkaisa sa ipinapahayag ng kanyang mga salita. Yun lamang po ang patunay. The manifestation that we are complete in Christ. We are obeying, we are listening, we are obeying. Tayo po, ginagawa po natin. Our true identity. Our true identity, we are complete in Christ lang. At dahil kompleto na tayo, o baka naman you are complete. Pag naman gawain ng pagsamba, gawain ng pananalangin sa simbahan, may madaling araw o hindi man madaling araw, nakikipagkaisa ka ba? Nakipagkaisa tayo sa pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Na iniwan niya ang Espiritu Santo at sinabi niya na siya pa ang patuloy na magtuturo sa atin sa sinasabi ng kanyang mga salita. Araw-araw ba'y sinasabi sa atin ang Diyos. At nawa, makipagkaisa ka na ipagpatuloy ang ipinagagawa ng Panginoon. You are complete in Christ. And your identity, you are complete. You are complete. And the manifestation of this completeness, we are doing and obeying the Word of God. Amen po ba? Hallelujah. In Christ, ano yung pangatlo? Ang sabi doon, in Christ, we have all the treasures of wisdom and knowledge. For being complete, for being, Jesus is all I need. Kay Kristo. Meron na tayo sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, nahayag na ang lahat ng nakatagong kayamanan ng karunungan at kaalaman ng Diyos. Ayan! Bakit? Jesus is all you need. Sapagkat ang lahat ng nakatagong kayamanan, nung hindi ka pa nakakilala sa Panginoon, ay natagpuan mo na yon. Nung naranasan mo ang redemption, nung naranasan mo ang completeness, ngayon ay nasumpungan mo, ngayon ay natagpuan mo ang nakatagong kayamanan, na karunungan at kaalaman ng Diyos. Ang sabi, Pastora, saan ba natin makikita yan? Buksan nga natin ang Kolosas 2:2-3. Sabi dito, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, nahayag ang lahat na nakatagong kayamanan ng karunungan at kaalaman ng Diyos. Ibig sabihin, tumalas ka. Wow! Yung kailangan mong karunungan, yung kailangan mong kaalaman, yung lahat ng kailangan mo sa buhay na kaalaman at karunungan, ngayon ay nasa iyo na, nung ikaw ay nakipagkaisa kay Kristo. Amen? Sa gayon, sabi ng Colossians 2:2-3, sa gayon, mararanasan nila ang ganap na pagpapala ng tunay na pagkaunawa at kaalaman tungkol sa hiwaga ng Diyos, na walang iba kundi si Kristo. Sa pamamagitan niya, nahayag ang lahat na nakatagong kayamanan ng karunungan at kaalaman ng Diyos. Again, sa gayon, mararanasan nila. Sino yung tayo yun? Ang ganap na pagpapala ng tunay na pagkaunawa at kaalaman. Talagang pinagpala tayo ng pagkaunawa at kaalaman tungkol sa hiwaga ng Diyos. Kasi maraming kahiwagaan ang Diyos. Maraming hiwaga ang Diyos na gusto niyang ipaalam sa atin na walang iba kundi si Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, nahayag ang lahat na nakatagong kayamanan at karunungan ng kaalaman ng Diyos. Ano ba yung knowledge? Yung sinasabing kaalaman. Kaalaman refers to the knowledge of God and of ourselves. Ito po yung kaalaman patungkol sa Diyos. At kaalaman patungkol sa iyong sarili. Na makikita mo sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ulit, what is knowledge? Knowledge refers to the knowledge of God and knowledge of ourselves as revealed in Scripture. Hindi lamang po ang kaalamang ito ay kaalaman na nalalaman natin ang tungkol sa Panginoon. Ito din po ay kaalaman sa pamamagitan ng mga talata na naalaman mo ang tungkol sa iyong sarili. Ay, ganito pala ako ngayon.
Pag nabasa mo mga talata, ganito pala ang Diyos. Pero pag binasa mo din ang talata, meron din kaalamang, ay, ito pala ako. Naku, ang salitang ito, talagang ito ako yun, ako yun. Ako talaga yun. Yun yung knowledge. Nung tayo hindi nakakakilala sa Panginoon, wala tayong knowledge, hindi natin alam yun. Puro ang alam na natin, ako ito, sa ako ito, ganito ako. Pero nung tayo'y nakakilala sa Panginoon, nung tayo'y nakipagkaisa kay Kristo, yung mga hidden treasures na ito, ng knowledge and wisdom, nalaman natin. Nahukay natin. Natagpuan natin. Natagpuan natin. Nasumpungan natin sa kanyang mga salita. Nalaman ko na ganito pala ako. Isipin mo, 27 years ako nabubuhay, ganito pala ako. Nalaman ko lamang nung dumating sa akin ang kapanganakan ng aking espiritu. Dumating sa akin at nahukay ko yung kaalaman sa pamamagitan ng aking pananampalataya kay Kristo, ay nahukay yung kaalaman yun. Eh, ba? Again, knowledge refers to the knowledge of God and the knowledge of ourselves as revealed in Scripture. Hindi na-reveal ng iyong kausap. Ang Scripture ang nag-reveal kung sino ang Diyos. At knowledge din na in-reveal din kung sino ka. Kung ano ang pagkatao na unti-unti ay aayusin ng Diyos. Yon ang ating natagpuan. Nung tayo nakipagkaisa kay Kristo, nung tayo sumampalataya kay Kristo, that's why Jesus is my I am, my everything. Jesus is all I need. Wala naman talaga akong alam. Ano nga bang kaalaman ko? Kamangmangan lang naman yung alam ko. Kayabangan lang naman yung alam ko. Pero nang ako ay sumampalataya kay Kristo, may nahukay akong kalaman. Na hindi ko ito pinag-aralan sa paaralan. Hindi ko ito pinag-aralan sa masteral. Hindi ko ito napag-aralan sa doctorate degree. Hindi ko ito napag-aralan sa anumang pag-aaral. Ito'y nasumpungan ko lamang kay Kristo. Nung ako'y sumampalataya sa Kanya, nahukay ko yung kaalaman ito. Amen po ba? What is wisdom? Wisdom refers to the skill of applying God's revealed truth to our daily lives. Akin po binabanggit lagi yung revealed, nahayag na salita. Yung knowledge, nahayag na salita, nalaman mo ang patungkol sa Diyos, nalaman mo ang patungkol sa iyong sarili. And wisdom, skill, kasanayan, sabi dito, yung skill ay kasanayan. May-apply mo ang salita ng Diyos sa iyong araw-araw na buhay. Sabi dito ay skill of applying God's revealed truth to our daily lives. Ito yung wisdom. Ano bang wisdom? May wisdom ka. Pag araw-araw ay sinasabuhay mo yung nahayag na katotohanan ng salita ng Diyos, yun yung karunungan, hindi yung alam mo lahat ng Bible, sa ulo mo ang Bible, hindi mo masama yun. Hindi masamang ating i-memorize ang Bible, hindi masamang lagi nilang tayo magpabalik-balik na basahin ang Bible. Pero yung revealed truth na to, kung walang rema talaga sa iyong buhay, wala. What wisdom? Ang wisdom lamang talaga, yung revealed truth, talagang may rema. Talagang tumagos. Nasabi nga'y, ang salita ng Diyos, higit sa mak na magkabilay talim, talagang pumasok, tumalab. Nasaktan ka talaga. Ang sakit naman ng mensahe ni Pastor. Yun, tumalang sa'yo. Tapos sinabi mo, salamat po, Panginoon. Ako po ito. Revealed scripture. Revealed knowledge in the scripture. Na nakilala mo kung sino ka. And wisdom. Revealed wisdom. Through scripture. Na kung saan ay sinabi mong, Lord, ako yun. Magbabago na ako. Babaguhin ko na. Salamat sa kaalaman mo. Hindi sabi nga dito, the Bible is all about wise living. Wala pong ibang kahulugan ang Biblia, kundi pamumuhay na may karunungan. Kumusta ang Biblia sa iyong buhay? Sa ulo mo ba? Lagi bang nasa ulunan mo? Lagi mo daladala mo sa bag? Kung hindi natin ito ipinamumuhay, wala tayong karunungan. Kailangan ang salita ng Diyos. Ang pamumuhay na may kaalaman. Ang pamumuhay na may karunungan araw-araw. Ito ang totoong nilalaman ng Biblia. Ito ang totoong Biblia.
ang totoong Biblia. Yung bang pag lumakad ka, talagang naniniwala ang tao. Kaya mong mapasunod. Isang araw nga, may naging bisita ako. May naging bisita ako isang tao. At siya ay kinikilalang tao. At nagsabi siya sa akin na nagpapakilala na siya daw ay siya kabarangay ko dito sa aming barangay. At siya ay nagsasabi na siya daw ay born again. Sabi ko, handa ka na ba na ikaw ay lontad at magpakilala sa nayong ito na ikaw ay born again? Kung hindi, ay hindi mo talaga. Hindi mo talaga maaakay ang sino man. Wala ka talagang magagawa bilang isang mananampalataya. Kung hindi mo kayang ilaban at itindig, at hindi mo sasabihin, Lord, kaya kong harapin ang anumang persecution. Handa na ako. Na ipahayag ko kung sino talagang ngayon ako. Sabi ko, kung gusto mong pumunta sa aming simbahan, ikaw ay pupunta, ikaw ay magpatotoo, at ikaw ay magpakilala kung sino ka. At ipakilala mo kung kailan mo nakilala si Kristo sa iyong puso. Sabi niya, Pastora, ang inilalaban ko po ngayon ay talagang ibigay ko ang 10% bahagi ng aking kinikita. Malaki pong kumita to eh. At pangalawa, ay hindi ko na po sinasamba ang Diyos-Diyosan. Sabi ko, congratulations. Pero maaaring nasa kalooban mo pa lang to. Nasabi mo na ba ito sa magulang mo? Nasabi mo na ba ito sa mga kapatid mo? Nasabi mo na ba ito sa pamilya mo? At ngayon, handa ka na bang lumantad sa nayong ito? Dahil isa siya sa kinikilala sa aming nayon. Isa siyang may pinag-aralan sa aming nayon. Isa siyang magandang buhay sa aming nayon. Kung tayo ay nagsasabing tayo ay born again. Pero ang wise living ay hindi nakikita sa ating buhay. Ito po yung sinasabing in Christ. Ang nakahukay, ang nakabaon, ang hidden treasure na knowledge and wisdom, ito'y nasumpuan na. Ikaw, kumusta? Sabihin mo, nahukay ko na. Nasumpuan ko na ang treasure ng knowledge and wisdom. Yan. At dahil nasumpungan ko na, ang knowledge sa ito, nagpapakilala sa akin tungkol sa Diyos, at ang knowledge sa ito, to the revealed truth of Scripture, nakilala ko ang sarili ko. Sa totoo lang, sino ba talaga nagpakilala sa sarili mo kung sino ka? Yun po yung kapahayagan ng salita ng Diyos. Minsan, nagalit ka sa yung life group leader. Minsan, nagagalit ka sa yung pastor, pinatatamaan. Sa totoo lang, hindi naman yun ang nagpapatama eh. Ang talaga nagpapatama talaga yung revealed Scripture. Yun talaga yun. Yun talaga yun. Kailangan talaga. Yun ang maramdaman mo. Dapat nahukay mo to. Dapat nasagap mo to. Dapat ito'y nasa iyo. At masasabi mo, I am complete in Christ. Totoo. Jesus, you're truly you're all I need. Dahil siya lamang talaga makapagbabago sa buhay mo. The revealed Scripture, the Rhema Word of God, ito talaga ang makakapagpabago sa buhay mo. Kailangan mong maintindihan yan. Nasumpungan ko na. Dami-dami mong alam. Sabihin mo, ay pastor, ako po nag-graduate na sa ganito. Pwede na po ako magpagamit sa Panginoon. Kumusta itong knowledge na to? Nahayag ba sa knowledge ng Scripture ang iyong sarili? Nakilala mo na ba through the revealed Scripture kung sino ka? Hindi lamang ang Diyos. Kailangan nakita mo din ang sarili mo sa revealed truth. At kailangan, doon sa revealed truth na yun, ito'y magiging kaalaman. At ito'y magiging kaalaman lamang pag yung revealed truth na yun, through the knowledge of God, ito'y ipinamuhay mo na, yun ay magiging wisdom. Kaya kailangan, magpakaalam tayo. Masumpungan natin talaga ang wise living. Yun po ang nagpe-pertain sa tinatawag na the Bible is all about wise living. Pamumuhay na may karunungan. Amen? Diba? Kaya nga, nag-sum up ang salita ng Diyos sa love God and love your neighbor. Diba? Yun na lang eh. Mahalin mo ang Diyos. Mahalin mo ang iyong kapwa. Amen? That all treasures of wisdom and knowledge are found in Christ means that He is all in all revealed truth. Sa yung kalahatan. Ang meaning po ng treasures and wisdom na ito, and knowledge na natagpuan kay Kristo, ito po yung nangangahulugan na siya mismo ang revealed truth. Jesus is the revealed word of truth. Sapagkat si Jesus at ang salita ay isa. Amen po ba? God revealed the word of truth. Yun yung the treasure of wisdom and knowledge. Yung katotohanan, ang magpapabago sa iyo ay yung nahayag na salita ng Panginoon. Nalaman mo ang Diyos,
nalaman mo ang patungkol sa Diyos, nalaman mo ang tungkol sa pagsunod sa Diyos, nalaman mo ang tungkol sa paglilingkod sa Diyos, nalaman mo ang patungkol sa pagmamahal sa kapwa, nalaman mo ang tungkol sa paglilingkod sa kapwa through the revealed truth with knowledge and wisdom. The hidden treasure of knowledge and wisdom ay nasumpungan mo. And this is God's revealed written word. Hindi talaga ikaw pinatatamaan. Wala pong sino man sa amin na naghahangad na saktan ng membro at patamaan sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Truly, the truth hurts. Talaga pong ang salita ng Diyos ay nakakasakit. Bakit? Ang salita nga ng Diyos, higit pa sa talim na magkabili tabaki. Ano mo ibig sabihin ng tabak? Hindi pwede mong gamitin pagputol. Ito nakakasakit. Pag nadali ka niyan, masasaktan ka talaga. Yan ang salita ng Diyos. Pag natali ka ng salita ng Diyos, nadaanan ka niyan, talagang may pag-ayos sa sarili natin. Hello? Kumusta po kayo sa inyong pastor? Sa ating pakikinig lagi sa BBLT, sa daily life sharing, sa bawat linggo, eating, life group, Bible study, discipleship, marami pa. Kumusta po? Hanggang dito lang ba ang salita ng Diyos? O dito? Dito, na nare-reveal kung sino ka. Nare-reveal na kailangan natin magbago. Nare-reveal na kailangan natin mamuhay ng maayos sa pamamagitan ng pagkakaroon ng wisdom. At ang wisdom ay isinasabuhay mo at isinasagawa mo ang salita ng Diyos. Wala pong totoong wisdom kung hindi mo isinabubuhay ang salita ng Diyos. Ang kailangan po natin ngayon, totoong sabihin mo, totoong mayaman ako. Isang araw, may nagsalita sa akin, isang manggagawa, isang pastor. Ang sabi niya, Pastora, ang pagkakita ko po sa inyo, pinakamahina po ang 5 milyon na pera niyo sa bangko. Sabi ko, wow naman, Pastora, nakakalaki naman ng puso yan. Pero sabi ko sa kanya, mas palaki pa dyan ang pera ko. Mas malaki pa dyan, hindi pera pala binanggit ko. Mas malaki pala dyan ang kayamanan ko. At ang kayamanan ko ay ang Panginoon. Ang kayamanan ko ay nasa langit. At ang kayamanan ko ay ang mga ginagawa ko sa buhay araw-araw. Payaman ng payaman. Wow! Ano mo binabanggit yan? Pera lang? Huwag mo nang mauna ang pera. Payaman muna tayo sa kaalaman patungkol sa Panginoon, kaalaman patungkol sa iyong sarili, kaalaman patungkol sa paglilingkod, kaalaman sa marami pakiwaga ng Panginoon. At ito isa sa buhay natin, isa sa gawa natin. Yun ang totoong tunay na mayaman. Hello? Sabihin mo, nasumpuan ko ang tunay na kayamanan. Totoo pala akong mayaman. Kapatid, alam ko, pinabumuhay mo na ang salita ng Diyos. Ngayon sinasabi ko sa iyo, hoy, dahil mo pa tumawa sa loto. Hindi natin kailangan tumama sa loto. Patagal na tayong tumama. Simula nung ito'y nakakilala sa Panginoon, tamang-tama ka na. Kasi pinatamaan ka na ng salita ng Diyos. At alam mo ba, ang tama sa loto, binsan lamang. Ang tama sa Diyos, araw-araw, kung tinatamaan ka ng salita ng Diyos. O, ano? Tumama ka na. Tumama ka sa loto. Hoy, ang tama sa Diyos, araw-araw talagang tama ka. Sabi ko sa'yo, talaga yayaman ka talaga. Pag ang salita ng Diyos, laging tumitimo sa puso, tumatama sa puso mo, lalo na sa ugali mong alam mong matatampuhin ka, alam mong madamot ka, alam mong parang papaya ka, salang masali, luha. Ay nako! Sinasabi ko, mahirap ka pa talaga pag hindi ka gumaling dyan. Ngayon, sabihin mo, natama na ako at sasabuhay ko na to. Ngayon, salamat, mayaman ako. Oh, ano? Hindi tumama sa loto. Ang ating pagtama at pagyaman, payaman ng payaman. Kasi araw-araw, patagdag ng patagdag ang yaman natin, ang kaalaman patungkol sa salita ng Panginoon. Amen po ba? Then po, that is the real truth. But nothing but the truth. Talaga pong, yun po ang katotohanan. At because of that, in Christ, we have satisfaction. Kontento ka na. Hindi naman yung kontento hindi ka na magtatrabaho. Hindi naman yung kontento hindi ka na mananalangin, hindi ka na nasisimba. Kontento na naman by the grace of God. Tayo naman tapos na eh. Tapos na naman ang ginawa ni Kristo. Ang ginawa ni Kristo tapos na. Ay pinagagawa sa iyo. Di pa. May pinapagawa ko sa atin. Nandito pa tayo. Habang tayo mulat ang mata, may buhay. Ang purpose buhay. Amen po ba? Habang tayo nabubuhay. Habang tayo may hininga.
Hindi namamatay ang purpose ng Lord sa ating buhay. At kailangan, yung sinasabi kong satisfaction, sa bawat purpose na ginagawa natin sa bawat sandali ng buhay natin, satisfied tayo. Ang satisfaction na ito, hindi mga material na bagay. Satisfied ka na sa buhay mo, na ginagawa mo ay pinagagawa ng Panginoon. Alam mo, ito ang tunay na satisfaction ko eh. Kailangan ko na magawa ang ipinagagawa ng Diyos. Truly, yun ang satisfaction. Amen po ba? Di po ba, nung sinabi ng Panginoon sa Genesis 1:27, let us make man in our image, after our likeness. Dito po, ay kinirelate ng Panginoon hindi lamang yung ma-experience mo na ikaw ay maging tao, nilikha tayo na tao, kundi dito ay kinirelate niya na ma-experience natin yung true happiness, contentment, satisfaction, and the only one na makakapag-provide ng satisfaction na ito sa atin ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Palakpakan mo ang ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Kaya nga, ang satisfaction na ito ay natagpuan natin at sinabi sa John 6:35, Jesus said to them, I am the bread of life. Whoever comes to me shall not hunger, and whoever believes in me shall never thirst. This is the true satisfaction. Sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay. Wow! Oh, si Kristo, kabusugan mo. Kabusugan natin si Kristo. Pag lagi ka may hawak na tinapay, kahit pumunta ka sa gubat, kahit pumunta ka sa palengke, kahit pumunta ka sa sinihan, kahit pumunta ka sa school, kahit pumunta ka sa ospital, kahit ang sulo ka pumunta, pag meron kang hawak-hawak na tinapay, hindi ka magugutom. Oh, are you satisfied with Jesus? Sabi dito, Jesus, I am the bread of life. Ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. At ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ayan! Tayo, ikaw ay laging lumalapit kay Jesus, di ba? Di ba ikaw ay laging sumasampalataya kay Jesus? Hindi ka magugutom. Hindi ka magugutom. Satisfaction. Hindi sa mga material na bagay. Sapat na. Jesus is all I need. Jesus is all I need. Sabi natin, Jesus is all I need. And Jesus is the I am, your everything, our everything. He is Jesus. Talagang kahit saan ka pumunta, pagkasama mo kay si Jesus, talagang wala nang gutom. Wala nang uhaw. Eh, ito ba? Hindi na tayo magugutom. Hindi na tayo mauuhaw. Tayong mga lumalapit sa Kanya, hindi na tayo magugutom. Sapagkat nasa atin na ang tinapay ng buhay. Nasa atin na ang pagkain ng ating kaluluwa. Nasa atin na ang kasapatan ng ating, ano ba mga aspects ng buhay mo? Physical, mental, material, financial, relational, spiritual. Lahat ng pangangailangan ng buong estado ng buhay mo. Alam mo, hindi ka na magugutom kailanman. Dahil tayo ay laging lumalapit kay Jesus. Kumusta? Lapit ka lamang ba ng lapit pag may kailangang pera? May kailangang totoong ulam, bigas, isusuot. Ano ba? True satisfaction. Jesus is all I need. Lagi mong sabihin yan. Ang sumasampalataya kay Jesus ay hindi na mauuhaw kailanman. Siya ang ating bread of life to suffer, to satisfy our hunger for contentment. Di ba? Kaya maraming hindi na kontento, mga kliyente ko nga, ang yaman-yaman nila. Pero lagi nila sinasabi, bak nga ba ganun? Nung na-pandemic, yung mga milyon-milyon na bag ng aking mga kamag-anak, nandun lamang sa lalagyan, sabi niya, ayan, nandyan lang yung bag ko. Wala. Pati may contentment ba? Pero kahit walang bag, kung may Kristo ka, kontento ka. Amen po ba? Hallelujah! To satisfy our hunger for contentment. The fountain of living waters. Ito po yung talagang nagbibigay ng meaning, nagbibigay ng purpose, nagbibigay ng direction, nagbibigay ng rest sa ating mga puso. Amen po ba? Yan yung contentment. May pahinga ka, pahinahan ka. Pag sinabi ikaw ay kontento, pahinga ang puso mo. Kaya pa ang puso mo.
pero may pangangailangan ka, pero meron kang kailangang bayaran, meron kang kailangang suportahan sa iyong mga anak, pero nandoon yung rest, nandoon yung peace, nandoon yung joy. Amen po ba? Nandoon yung purpose. Hindi nawawala ang purpose. Hindi nawawala yung direction. Hindi na nawawala yung meaning sa buhay mo because ikaw ay kontento. In Jesus, we have satisfaction. Amen po ba? Kay Kristo, meron tayong kasiyahan. Sa Kanya lamang matatagpuan ang tunay na kasiyahan. Jesus, in Him, we have redemption, we are complete, we have satisfaction, and the last, na mahaba naman talaga ito kung marami pa tayong kailangang pagbulay-bulayan. Marami pa kayong pwedeng idagdag dito. And the last sa aking binuo ngayong hapon, we have the hope of eternal glory. In Christ, we have the hope of eternal glory. That's why Jesus is all I need. That's why Jesus is my everything. Dahil kahit sa aking pagkawala, sa pagtatapos ng aking hininga, sa pagtatapos ng aking buhay, alam ko, ako'y may walang hanggang buhay sa piling ng Panginoon. That's why Jesus is my everything. Colossians 1:27, siya ang ating pag-asa na tayo'y makakabahagi sa kaluwalhatian ng Diyos. That's why Jesus is all I need. Talagang hanggang sa katapusan. Nasabi nga, kapag si Kristo na inyong buhay ay nahayag, ay mahayag din kayo na kasama niya sa kanyang kaluwalhatian. O hanggang saan ang iyong sinasabing meron ka ng mga bagay? Hanggang lupa lang yan. Pero pag si Jesus, ang lahat sa iyong buhay, hanggang sa paglagot ng iyong hininga, hanggang sa pagkawala na at pagbalik ng ating katawan sa alabok, at pagbalik ng ating kaluluwa sa piling ng Diyos. Alam natin, mahayag din tayong kasama ng kaluwalhatian ng ating Panginoon. Doon ay may pagpapatuloy ng ating buhay sa piling ng Panginoon at meron pang ipagkakatiwala ang Panginoon ng mga paglilingkod. May pagkakatiwala ang Panginoon sa ating pamamahala. Alam niyo po ba, ang ating pamamahala ay hindi lang dito sa lupa. Ang ating pong pamamahala ay magpapatuloy doon sa langit. Hindi lamang makikita natin ang mukha ng Panginoon, kundi mismo sa harap ng Diyos ay kitang-kita niya kung paano tayo ang pagtitiwala na ibinigay niya sa atin dito sa lupa at tayo na pagkatiwalaan, tayo din ipagkakatiwalaan niya sa langit. Kaya ikaw, is Jesus is truly you're all I need, you're all you need. Talaga bang kaya mo nang sabihin na si Jesus talaga ang lahat-lahat sa iyong buhay? Ngayong hapon, mga kapatid, Jesus, sabihin natin, Jesus is my life, Jesus is my joy, Jesus is my peace, Jesus is my love, and my everything. Again, Jesus is my life, Jesus is my joy, Jesus is my peace, Jesus is my love, and my everything. Amen po ba? Because in Him, we have redemption, we are complete, we have satisfaction, and we have the hope of eternal glory. Purihin po ang Panginoon at tayo po ay mananalangin. At kung kayo po ay may mga prayer items, pwede ko pong makita ang mga prayer items dito po sa ating, pwede po akong magbigay ng mga panalangin po para po sa inyo. Ay akin pong ipapanalangin po ang mga prayer request po ng bawat isa. Kaya atin pong magpatuloy po tayo sa hapong ito sa ating pananalangin sa Panginoon at atin pong idulog sa Diyos. Alam niyo po, dito po sa amin ngayon ay umaalma ang amin pong pag-usok ng bulkan. Kaya kagabi po ay medyo na po kami dahil malakas po, napakalakas po ng usok kagabi dito po sa amin. Alam niyo po. Kaya isama din niyo po sa panalangin. At sabi daw po, kasabay din ang bulkan ng Mayon. Pero ngayon po ay napatunayan po na talagang malakas po ang nangyayari po dito sa amin. Kaya patuloy po tayong manalangin sa Panginoon. Patuloy po natin ipanalangin ang ating manggagawa, ang ating si Pastor Dong at si Pastor May, na ipagpapatuloy nila ang kanilang misyon, naliliban sila ng ibang bansa.
upang ipagpatuloy ang kanilang misyon, ang purpose na ipinagagawa ng Panginoon sa kanila. Alam naman po natin na kumpleto na ang lahat sa mga pangangailangan ito ng ating mahal na lingkod. Pero kailangan pa rin po ang ating mga panalangin. Marami pa po tayo na kailangang ipanalangin. Tayo po'y manalangin ngayong hapon. Panginoon, maraming salamat po, Diyos. At ngayong pong hapon ay muli naming nabalikan ang aming mga sarili. Na naunawaan namin at maaaring iba ay hindi pa naunawaan noon at maaaring ngayon ay may mga nakaunawa. Kung ano nga ba ang kanilang true identity sa iyo, Panginoon. Our true identity, we are complete in Jesus because we are redeemed by His blood. Amen po ba? Oh God, marami pong salamat na ang tunay na kaalaman at karunungan ay pinaalam mo sa amin, Panginoon. At maging ang hope of, you are the hope of our glory, Panginoon, oh God, sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, na hayaan mo po na ang iyong mga salita na narinig namin, amin pong naintindihan, ay naway sumagana sa amin ang knowledge and wisdom, Panginoon, oh God. Salamat po through your revealed word of God, nakilala namin ang aming mga sarili, at through your revealed wisdom, your word of God, through wisdom, Panginoon, ay nalaman po namin na kung paano kami sumunod sa iyo, kung paano po namin kami makapamuhay ng matalino, may kaalaman, Panginoon. Lord, salamat po, hayaan mo po na magpatuloy ang iyong mga anak, na magpatuloy na ipamuhay ang iyong mga salita. Lalo na po sa huling panahong ito, na napalakas, Panginoon, ang impluensya ng mundo. Napakalakas, Panginoon, ng mundo upang hilahin ang aming mga anak, lalo na po ang aming mga anak na nagsisipag-aral, ito man ay mga bata, ito man ay mga young teens, ito man ay mga youth, Panginoon, O God, ito man, Panginoon, O God, ay mga young professionals na at lahat kami, Panginoon, sumagana sa amin ng iyong kaalaman at karunungan upang kami makapamuhay ng tunay na nagmamanifest ang completeness mo sa aming buhay. Lord, salamat po sa daily life sharing na patuloy pong araw-araw hanggang Sabado ay naglilingkod ang programang ito, Panginoon. Lord, salamat po. Hindi mo po pagkukulangin. Truly, the daily life sharing is complete in Jesus, Panginoon. Kompleto na ang lahat na kanilang itataguyod ang iyong layunin. Bakit mo itinindig at itinayo ito? Sa amin pong pangunahing manggagawa ang mga senior pastors, Pastor Dong and Pastor May, na patuloy na binigyan mo, ibinigay mo ang daily life sharing, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na ngayon ay lumalabas naman sila ng ibang bansa at naiiwan na nila ang ministeryong ito sa mga ipinapagkatiwalaan mong iyong mga anak. Salamat po sa kanilang pagliban ng ibang bansa na magdadala ng misyon. Pagpalain niyo po sila. Salamat po na naroon na ang sapat mong biyaya sa kanila, ang iyong pag-iingat, ang iyong proteksyon, ang kagalakan, ang kapayapaan, ang katiwasayan at lahat ng probisyon sa lahat ng kanilang mga pangangailangan ay truly, Panginoon, without doubt, alam ko namin ito'y na-supply mo na sa kanila, O Diyos. Marami pong salamat, Panginoon, ang mga nasa banig po ng karamdaman, mga nagpapagaling o mga nasa banig ng karamdaman. Hayaan mo nga din po, Panginoon, na dumating sa amin, Lord, ang paglaya, na dumating sa amin at pakipag-isa namin kay Kristo na mailibing mga luma namin pinagmulang mga lahi. Ito'y malibig na sa aming mga buhay at wala na kaming mamanahin pa sa aming mga ninuno. At kung kami man ay nagkakasakit, gawa ng aming mga nagagawang kung paano kami kumakain at kung paano kami namumuhay. Patuloy, Panginoon, at turuan mo kami. Through your revealed word, Rema word, Panginoon, ay makita namin ang aming mga sarili kung paano namin ito iingatan. Bilang itong aming katawang ito, hindi amin. Ito'y sa iyo, Panginoon. Binili mo sa malaking halaga. At ito'y kailangan namin ingatan upang kami ay makapaglingkod pa at magawa pa namin ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Salamat po, Panginoon, ang iyong mga anak ay magpapatuloy na magiging malakas na impluwensya sa mga tao. Dahil nawala na ang lubang pagkatao at ang makikita na sa kanila ay ang manifestation ng iyong kaluwalhatian sa mga buhay ng iyong mga anak. Mababasa ng mga tawang totoong Kristo. Ang iyong Biblia ay mababasa sa aming mga buhay. Kaya naman truly this season is the season of harvest of souls, Panginoon. Ang panahon ito, Panginoon, ay panahon ng pag-aani ng mga kaluluwa. At ang mabilis, Panginoon, na tanim dito, Panginoon, ay ang aming mga buhay, Panginoon, na nakikita sa amin kung paano namin ipinamumuhay ang iyong mga salita.
Kaya naman ang bilis na aming makaakay ng mga kaluluwa, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat mga manggagawa, Panginoon, na ginagamit mo, nagmi-mission man, sila man ay ibanghilista, sila man ay mga misyonero, dumadako sa mga liblib ng mga lugar, halos iwanan ang pamilya para makapaglingkod, huwag mo po silang pababayaan. Tustusan mo sila sa lahat ng iyong pangangailangan. At salamat po ang mga panahon ngayon, Panginoon, ang mga panahon ng pag-aani ngayon, ang mga wala na pong nasayang na damit, wala na pong nasayang na gasolina, wala na pong nasayang na panahon, wala na pong nasayang na anuman sa aming buhay. Ngayong pong panahong ito, sa bawat paghayo namin, ay totoo pong kami po ay makakaani na ng maraming kaluluwa. Wala na pong sayang, Panginoon, sa panahong ito. Ngayon na po ang tunay na pag-aani, Panginoon. Kaya amin pong dinideklara ang daily life sharing, ang bawat mga simbahang kinabibilangan ng iyong mga anak. Totoo pong ito po ay mag-aani ng mga kaluluwa. Ito po ay magiging fruitful, Panginoon o God, sa iyong paningin. At maging ang pagbuhos mo ng iyong supernatural provision sa bawat mga simbahan ay iyo pong ipagkakaloob. Ang mga pagpapatayo pa ng mga bahay-sambahan, pagpapaayos pa ng iyong mga templo upang marami pa ang maipon ng mga kaluluwa, marami pa mga pagtuturo ang magawa, ay hindi mo kami pagkukulangin. Ito din po ang season ng harvest, ng maraming financial supply, Panginoon o God, upang mapalawak ang iyong kingdom dito sa lupa. Pagpalain mo ang mga simbahan, ang mga walang lupang simbahan ay magkakalupa. Wala pang bahay-sambahan ay magkakabahay-sambahan. Ang mga hindi pa kompleto mga church building, physical building ay makukumpleto. This is the season of fruitfulness. This is the season of harvest. Lord, salamat po sa mga harvest ng daily life sharing. Napakarami na pong harvest. Marami pong aanihin ang daily life sharing, Panginoon. Hayag na hayag, Panginoon, mag-aani ang daily life sharing. Lalawak pa ito at palalawakin mo pa ito, Panginoon, O God, for your glory, Panginoon, O God, Lord. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa hapong ito. Marami pong salamat, O God, hallelujah, sa mga naghahanap ng trabaho. Ay amin din po idinadalangin na magkaroon sila ng trabaho. Na ang mga trabahong ito ay hindi magiging kaagawan, Diyos. Ang mga trabahong ito ay priority nila, Panginoon, ay ang kanilang paglilingkod sa iyo. At hindi din sila mawawala ng trabaho dahil priority ka. Kundi best na trabaho ang ibibigay mo sa kanila, Panginoon o God, Lord. Marami po salamat, Panginoon. Salamat po sa aming bansang Pilipinas, ang aming ekonomiya, ang aming mga nanunungkulan mula sa pinakamababa. Na sa darating na yung Oktubre ay may halalan kami ng SK at may halalan, Panginoon, ng barangay captain. Nawa po'y maging mapayapa, matiwasay, at naway makapagtinding ka ng mga tamang tao upang mabahala mula doon sa maliit na barangay. Napakalaki pong bagay na mula doon sa maliit na barangay ay maayos. Panginoon, marami pong salamat sa tagumpay nito. At pinagpala mo na po ang aming bansang Pilipinas. Ang lahat ng mga nanunungkulan ay ingatan mo, bunutin mo ang lahat ng kasamaan, at ilantad mo ang lahat ng kabutihan, at pagpalain mo ang lahat ng gumagawa ng mabuti. At ipahiyain mo ang mga gumagawa ng kataasan. Salamat, Panginoon, ngayong hapon. Pinagpala mo na po ang bawat isa sa amin, ang bawat nakinig, kayong lahat na nakinig, pinagpala na kayo ng Panginoon. Anuman ang inyong mga kahilingan, anuman ang inyong mga pangangailangan, nandyan ang Diyos nasa inyong mga buhay. Nandyan, na handang-handang tumugon at magpala sa inyo. Huwag kayong mag-aalinlangan. The supernatural provisions ay kayang ipagkaloob sa inyo ng Panginoon. Manampalataya lamang tayo sa Kanya, lumapit lamang tayo sa Kanya, manalig tayo sa Kanya, at kailanman hindi tayo pakukulangin, at tunay na araw-araw tayo'y payaman ng payaman. Lahat po ng papuri, lahat po ng pasasalamat, lahat po ng parangal, pagdakila at pagluwalhati ay tanging sa iyo lamang, aming Ama, sa pangalan ni Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. Purihin po ang Panginoon. Mapagpalang hapon po